Good morning. Helmet owners review tayo ngayon. Si request ni Sir Mark Marquez, nag-comment si Sir. Bigyan natin ng panahon yan. Okay, ito casting. Arai Rapid Neo, Quart Phoenix 2, Shoei Glamster, saka HJC Alpha 11. Yan. Owner review, owner experience lang. Hindi to technical review. Alright. HJC Alpha 11. Ito, mabilisan lang ha. Sharing ko lang. Sharing lang. SRP, 22,000. May kasama ng smoke lens. May kasamang pin lock. Medyo nakakuha tayong discount kasi sinamahan tayo ni DJ DLS nung nakuha natin to. Hindi ko na maalala kung magkano exactly. Pero SRP nito, 22,000. Ganyan ang presyo nito. Anong gusto ko dito sa helmet na to? Ang daling gamitin ng lid, ng lens. Ang daling itaas baba niyan. Kahit nag-ride ka, pinepress lang to, ayos na yan. Akit baba na yan, walang problema dyan. Malamig din. Marami siyang vents. 1, 2, 3. Meron pa dito sa taas. 4, 5. Tapos dito sa likod, kabilaan yan. Kaya, komportable itong helmet na to. Tapos, yung foam sa loob niyan, sobrang snug fit. Large ako. By the way, large ako. Lahat ng helmet ko, large ang kinuha kong size. Ito si HJC, ito swak na swak sa ulo ko to. Isa sa mga unang helmet ko to nung una ako nagbumotor. So, solid talaga to HJC. Ayan o. Ang ganda ng padding, ng foam. Solid to. Hindi ko na i-rate. Sabihin ko lang sa inyo kung anong go-to helmet ko, kung anong paborito ko. Ayan, si HJC Alpha 11. Pearl White. Kasi gusto ko lagi ako nakikita sa kalye. Kaya laging light ang kulay ng helmet ko. Kung meron kayong tanong, comment nyo lang. Kung meron pa kayong gustong malaman sa helmet na to. Pero mabilisan lang mga review kasi 4 na helmet eh. Para hindi naman kayo maumay, mainip. Shoei Glamster. Ay, by the way, lahat ng helmet natin merong Cardo audio kit. Yan, bold yung Cardo natin, bold. Paktok bold yan. Lahat ng helmet natin merong audio kit. So lahat ng helmet natin merong comms. Shoutout kay Sir Harold, nag-comment din siya. Regarding sa Paktok bold, solid naman to, wala akong issue dito. Minsan lang nagda-drop. Ang usual range ito, as per dun sa specs, 1 kilometer. Pero syempre hindi mo na masukat yung pagka nasa road ka na. Pero basically, so far wala akong issue dito kay Cardo. Pagka meron akong katandem, dalawa lang kami, lagi kami nakapag-usap. Minsan nadadrop, reset mo lang. Yun lang naman. Cardo Paktok Bold. Ito ngayon, si Shoei, madali lang din itaas baba yung lens nito. Push forward mo lang tong part na to. Aangat na yan. Kaya ako sinasabi ang madali. Kasi meron akong helmet na yun ang pet peeve ko dun sa helmet na yun. Ang hirap iangat ng lens. Mamaya malalaman nyo kung lens. So ito si Shoei, wide lens, meron din siyang vents. Ito sa unahan, ito sa taas. Sa likod wala na. Magaan, madaling gamitin. Ang issue ko dito kay Shoei Glamster, maingay siya sa kalye. Pag gamit mo siya, rinig mo yung wind noise. Talagang sagap mo yung wind noise nito. Ewan ko ba't ganun, pero hindi ko lang kung dahil sa design niya. Pero masarap naman gamitin. Snug fit naman din yung padding niya, yung foam niya. Ewan ko ba't ganun, maingay siya. Si HJC, wala eh. Hindi ako naingayan doon. Yung isang tropa, si Brother Philip, ganito rin ang helmet niya. Naka-twinning kami noon eh. Ang ginawa niya, nag-earplug siya. SRP ni Shoei Glamster, naglalaro yan. Depende sa seller. 28 to 32,000. Ganyan ang price range niyan. Mas mura pag sa Japan ka kukuha. Yan ang presyo nito si Shoei Glamster. Ready ka ng at least 28. Minsan may mga tsempo ka 25. Si Shoei Glamster. Okay din to. Ang reklamo ko lang dito, medyo wind noise. Quart Phoenix 2. Yan ang pamagat itong helmet na to. Ito pinakamahal kong helmet. Umabot ng $1,000 US, parang 1,200 US. Okay na mag-compute.
Hindi pa kasama yung smoke lens doon. Medyo ano to eh, medyo ba tawag dyan, hindi naman premium na premium, pero binabayaran niya dito yung pangalan niya eh. Okay, ito si Quart. Ano lang to eh, tawag ko lang dito ito personal opinion ko lang to, si Porma helmet lang to eh. Pag nakaganto kaya maganda tignan, maporma, pero okay din naman yung lens, yung view, madali lang din i-up and down yung kanyang lid. Kaso yung material ng kanyang ng padding, yung foam sa loob, parang ano ba tawag dito, hindi naman gamusa eh, parang tela na pag pinawisan nagkakapit yung amoy. Malambot naman sa ulo, kaso yun nga, hindi katulad ng pinaka-paborito ko sa lahat, ang HJC, yung padding sa loob. Yun ang para sa akin. Ito, sa presyo niya, talagang binayaran mo lang yung forme. Para sa akin lang yun opinion ko lang yun. Siyempre, kanya-kanya tayong wrong opinion eh. Yun ang wrong opinion ko. Hindi ko kursunado yung padding sa loob to, yung foam. Yan. Medyo pagka pinawisan ka na dyan, mainit na. Pero kung sa forma, matik na to, taste gun tatawag dito. Talaga naman pag nakita ka sa kalye, ayos na. Lakas mga pogi. Lagi kong ginagamit ngayon to pagkagamit ko yung scooter, kasi medyo maingay din to. Pero hindi kasing ingay ni Shoei. Isang beses ko pala ito nadala sa expressway. Medyo maingay din. Tapos large din ako dito. Lahat ng helmet ko large ako. Large din ako dito, pero parang medyo maluwag siya ng konti. Kaso duda ko pag medium ako dito, baka naman sumobra sikip. Ayan si Quart Phoenix 2. Kung meron kayong tanong tungkol sa kanya, comment lang kayo. Baka masagot ko. Aray Rapid Neo. Si Number Blue, yan ang pamagat nitong eksaktong helmet na to. Aray Rapid Neo, Number Blue, yung colorway yung tawag niya. Ito, go-to helmet ko to. Pagka malayo biyahe, expressway, ito, usually lagi kong ginagamit to. Ang ayoko lang dito, itong niya, ayan ito nyo, struggle agad yung kanyang lens. Ang hirap taas baba niyan. Ilang beses ko nang in-adjust dito yan. Luwag sikip nito. Wala, ganun talaga eh. Meron siyang vent dito. Meron din siyang vent sa unahan. Dito sa likod, kabilaan. Ako hindi ako naiingayan dito. Okay sa akin to sa highway. Ang problema ko lang talaga dito yung kanyang lens. Kaya pag nilock mo yan, sinagad mo yan, pahirapan ng buksan. Kaya pag bumabiyahe ko, nakabuka ng konti. Hindi sagad. Para may angat ko. Ito mo, nandito pa lang sa labas, nahirapan na. Nahirapan. Paano pa pag nag-ride ka na? Yan lang problema ko dito. Pero overall, paborito ko itong helmet na to, si Rapid Neo. Go-to helmet ko to. Siya na lang din ang merong chin mount. Lahat ng helmet ko, tinanggal ko na yung chin mount simula nung ma-discover ko yung or ma-figure out ko paano pagganahin yung wireless system natin sa Insta360. Ayun. Baka meron kayong comment, baka meron kayong gustong itanong na hindi ko nabanggit. Katulad ng sinabi ko nung simula, owner's review, owner's sharing experience lang. Baka meron kayong gusto itanong, comment nyo lang. Try natin sagutin yan. Ayun, yun ang ating mga helmet. Shoutout kay Sir Mark Marquez. Siya nag-request siya ng helmet review. Salamat sa panonood. Wala muna ulit tayong vlog next week. Ito, siningit ko lang to kasi hindi tayo nagbisikleta ngayong araw. Nagpahinga ulit tayo. 10 days to go, race na namin sa Nueva Ecija. Unrestricted. Yan, pangalan ng race. Okay, baka siguro after ng race, makapag-vlog na ulit tayo ng regular. Salamat sa panonood. Thank you for watching. Till next vlog. Bye-bye.